Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 1 o'clock in the afternoon here in the Philippines at may matindi tayong balita ngayon. Dalawa ang ating pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay itong yung nasa picture na yan, anak, yung nasa gitna, yung mataba na naka-black. Ang anak ni S.O.J. Rimulya nakalaya na. Kung matatandaan natin ay dinakip ito, no, dahil sa illegal na droga. Ngunit ngayon ay nakalaya kaagad. Okay? Sari-sari ang mga reaksyon ng taong bayan, no? May video akong ipapakita sa inyo na reaksyon ni S.O.J. Rimulya sa paglaya ng kanyang anak. Okay, ano ang masasabi niya? Yan ang una nating topic. Pangalawa nating pag-uusapan guys ay itong si Rimulya ay nagsalita na, no, tungkol sa kaso na inifile ditong si General Bantag, no? Magugulat kayo sa reply ni Rimulya kay General Bantag, no? Mga akusasyon ni General Bantag, yan ang pag-uusapan natin. Okay, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, guys, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan sa Facebook at sa YouTube. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, don't forget to subscribe and follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sa mga bago pa lang sa channel ko, subscribe and follow. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Thank you. Thank you very much. Reaction ni S.O.J. Rimulya sa paglaya ng kanyang anak na dinakip noon. Okay? That's, I think, 2 months ago, 3 months ago, na dinakip ito for may nakuha silang illegal na droga, no? Ngunit iniimbestiga na ito, may final decision na siguro sa korte, no? At ayan, nakalaya na. Okay? Sari-sari ang reaksyon ng mga netizens. Mga sabi ng ibang mga netizens, pabor raw kay S.O.J. Rimulya kaya nakalaya agad. Sabi nila na bias raw itong ating gobyerno, ganun, ganyan, dahil anak ka ng sekretary. So, kayo rin ang musga, okay? Panoorin natin itong video. Department of Justice or DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya disclosed that he is relieved and happy over the acquittal of Sabi ni S.O.J. Rimulya, he is relieved and happy na nakalaya na ang kanyang anak. Siyempre, itong si S.O.J. Rimulya, tatay ito, di ba? So, relieved and happy siya. Ngunit, marami nga ang reaksyon ng mga netizens na sino ba namang hindi ma-happy na yung anak ay nakalaya na. Ngunit, sabi nila, bakit yung iba kapag dinakip ng illegal na gawain, matagal yung proseso, no? Hindi makalaya agad. Ngunit ito, malapit kasi sa, dahil sekretary ang kanyang tatay, nakalaya agad, no? So, ganun ang mga reaksyon ng mga netizens tungkol dito. No? his son for the complaint of possession of illegal drugs or kush. Rimulya stressed that he did not interfere on the case. Nilinaw yan ni S.O.J. Rimulya na hindi raw siya nangingialam dyan sa pag-imbestiga ng kanyang anak. Ang tanong, maniniwala ba kayo? Tanong ko lang yan, ha? Kasi may sarili tayong opinion. Okay? Bakit ba ang dali-dali ng proseso? Bakit nakalaya agad, no? At isa pa, pinagtakpan ba ang kasalanan ng anak ng ating gobyerno? O wala talaga silang nakuha na ebidensya? Yan ang dalawa lang ang posibleng nangyari dito, di ba? Hindi tayo makapag-judge. And let the rule of law prevail. He further added he has not Ayan, nakalaya na. Yun yung actual siguro na paglaya. yet talked to his son since he was charged. The court has already rendered the decision. I did not interfere in any way with the process. Yan ang problema mo, S.O.J. Rimulya. Sabi mo, hindi ka nangingialam
dyan sa pag-imbestiga ng iyong anak. Sana ganyan rin ang gawin mo kay General Bantag. Dapat hindi ka na sana nagpamedya, nag-impluwensya. 'Di ba? Sana hindi ka rin nangingialam sa kaso ni General Bantag. Ganun sana ang ginawa mo. Nag-investigate, tinulungan mo lang ng pag-investigate pero hindi ka na nagbahid ng impluwensya na talagang si General Bantag yung mastermind, ganun, ganyan. 'Di ba? Kung ano ang ginagawa mo sa kaso ng anak mo, sana ganyan rin ang ginawa niyo kay Bantag. I trusted the process. And I wish my son further redemption in the future. He has to make something out of his life. Something better than... Alam nyo dito guys, no? Hindi ko sinasabi na wala tayong tiwala sa justice system. Ngunit, hindi na maalis sa ating isipan na posible, na, mismo ang taong bayan, hindi natin maalis sa ating isipan na pwedeng may pabor nga sa Remulla sa kanyang anak. Di ba? What happened to him? Siyempre, you're relieved, you're happy. He had the right to be presumed innocent in the first place. So, I'm just glad that the justice system... Okay. So, yun ang balita. Now, ang tanong ngayon dito, no, to be fair sa anak ni SOJ Remulla, no? Ang tanong dito, pinagtakpan ba ang anak ni SOJ Remulla? May kasalanan ba talaga ito? May nakuha ba silang ebidensya na pinapatawad lang ang anak? Yun ang kasi ang tanong eh. So, ang makapagsabi nito ang korte, di ba? Siya na ang makapagsabi kung sino man ang judge nito, sino man ang nag-investigate nito. Siya ang makapagsabi kung paano niya in-investigate. So ito yung resulta, ito yung written final written na nakapagsabi na makalaya na ang anak ni Remulla. So ito lang, no. Ito yung nakalagay sa third paragraph. No clear evidence that accused had freely, consciously, and with full knowledge possessed and allegedly seized illegal drugs. Okay? So, for short, nakalaya ang anak ni SOJ Remulla kasi wala raw klarong ebidensya. Okay? Walang klarong ebidensya kaya nakalaya. Ngayon, ang tanong, maniniwala ba kayo sa korte? Pinagtakpan ba ito? Maniniwala ba kayo? Yan kasi ang mga tanong ng netizens. No, hindi sa akin yan ha. Mismo tayo makatanong tayo dyan, naniniwala ba kayo dito sa kanilang final statement ng court na kaya ang dahilan nakalaya na ito? Yan, tanong yan. May right magtanong ang taong bayan dahil tayo ang gobyerno. Di ba? Kasi hindi maiiwasan na maitanong natin ito dahil sometimes hindi na nagiging patas ang sitwasyon kapag anak ng mga high-ranking officials just like this case na anak ng Secretary of Justice, makalaya ka kaagad. Bigyan pansin ang kaso mo. Oh, di ba? So, pero kung pobre ka lang, na yung wala kang pera, pagaliw-giliw ka rin, wala kang exact na abogado, ayan, kulong kaagad. Kulong, hindi na makapaglaya. Di ba? Yan ang realidad ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Huwag kayong mag-deny, SOJ Remulla. Ganun lang. Tanong, hindi ka ba nahihiya dito? Tanong namin yan ha, hindi ka ba nahihiya sa sitwasyon na yan? Nakalaya ka agad ang iyong anak. Ngunit yung ibang mga preso dyan, hindi nakalaya ka agad. SOJ Remulla, konting hiya naman. Bilisan mo ang mga kaso dyan, iba. Dahil yung anak mo nakalabas na, yung iba hindi pa.
Hindi pa nabigyan ng hustisya ang kanilang mga kaso, no? So kunting hiya naman, Remulla, no? Taong bayan na ang nagsabi niyan, no? So meron kaming right na, kasi kayo, ano kayo public service kayo. So meron kaming right na mag-utos sa inyo. Bilis-bilisan naman natin dyan ng mga ating mga proseso. Okay? So kayo mga audience, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na yan. Anong masasabi nyo? Okay? So pangalawa nating pag-uusapan ay si SOG Remulla pa rin nagsalita na sa resback nitong si General Bantag na kinasuhan niya itong si SOG Remulla. Sabi ng kampo ni General Bantag, no, sa vlog natin kahapon, ito raw si Remulla sa base sa matrix ni General Bantag, mastermind itong si SOG Remulla sa nangyari kay Percy Lapid. Okay? Yan. Ano yan sa kampo, base yan sa kampo ni General Bantag. Okay? So, may ipapakita akong video sa inyo, magre-react tayo, magugulat kayo sa reply ni Remulla kay Bantag. Okay? So, without further ado, let's play this video. Okay? Play! Dante, ano ang opinion ni Secretary Remulla kaugnay dito sa issue kay suspended Bucor Chief Gerald Bantag? Yes, Ella, sa isang panayama kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, sinabi nitong desperate act o desperado na umano si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Okay. Sabi ni SOJ Remulla, desperado na raw itong si General Bantag na kinasuhan siya. Sir Remulla, ito lang masasabi ko. Ano ang feeling ngayon na ikaw yung inakusa? 'Di ba? Sa media noon, inakusahan mo si Bantag. Ngayon si Bantag na naman ang nag-akusa sa iyo. Anong feeling ngayon? 'Di ba? So anong feeling? Ano ngayon? 'Yun ang nafi-feel ni Bantag. So ibig mo bang sabihin ikaw rin yung inakusahan mo si General Bantag, desperado ka rin? Kasi kayong dalawa, tinira kayo ni Percy Lapid, di ba? So may right rin si Bantag na mag-akusa sa inyo. Dagdag pa ni Remulla, ginawa lahat ni Bantag at pinipersonal o pamimersonal na ang ginagawa sa kanya. Okay, namimersonal raw itong si General Bantag. Now, ang tanong ko sa iyo, sir, sa ginawa mo ni General Bantag, hindi ka ba namimersonal? Yun lang ang tanong ko. Sabi mo na may personal si General Bantag. Yung ginawa mo sa media kay General Bantag, hindi ba yun pamimersonal? Ikaw yung unang namimersonal kay General Bantag. Di ba? Pero binigyan din ng kalihim na walang mababago bagamat sinampahan siya ng kaso ni General Bantag sa Office of the Ombudsman. Ang mga naunang kaso na isinampa kay Bantag sa Department of Justice o DOJ ay magpapatuloy dahil ito ang trabaho ng kagawaran na mag-prosecute. Noong December 27, 2022 at January 4, 2023 ay dalawang bukod na kaso ang isinampa ni Bantag kay Remulla sa Office of the Ombudsman. Sa kanyang reklamo, inakusahan ni Bantag ang kalihim na siyang tunay umanong pumatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at ganyan din ng umano'y middleman na si June Villamor. Sa sariling diagram ni Bantag, ang inmate umano na si Herman Agoho ang inutusan ni Remulla na patayin si Percy Lapid at si Villamor. Kaugnay nito, Ella, itinanggi naman ng kalihim ang lahat ng naging mga akusasyon o paratang sa kanya ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Okay. So, masasabi ko lang dito is at least alam na ni SOG Remulla kung ano yung nafi-feel ni General Bantag nung inakusahan nila si Bantag kaagad without formal na proseso sa pag-imbestiga, di ba? Kung ano ang nafi-feel mo ngayon, SOG Remulla, gadon rin ang na-feel ni Bantag noon. Di ba? So patas lang kayo. Kung namimersonal si Bantag sa iyo,
ikaw yung unang namimersonal. Di ba? Kung ikaw ay sabi mo desperado itong si General Bantag, desperado ka rin noon sa ginawa mo kay General Bantag. Okay? Itong mga ginagawa ni General Bantag ngayon ay reply lang ito lahat. Nag-backfire lahat ng mga ginagawa mo. Panoorin natin itong pangalawang video, okay? I don't know where the legal theory is coming from. Pero it's okay. Ano yan eh. He's trying to exhaust all these possible remedies, which go against me personally. Ipinagkibit balikat na lamang ni Justice Secretary Crispin Boying Rimulya ang paghahain ng mga kaso sa kanya ng suspendidong hepe ng Bureau of Corrections na si General Gerald Bantag. Ayon kay Secretary Rimulya, Magkapagsabi kasi itong si itong si SOG Rimulya baka akala niya na siya lang ang marunong gumawa ng kanyang ginagawa, no? Marunong rin yan si Bantag. pamemersonal na lamang ang ginagawa ni Bantag laban sa kanya. Pero pagtitiyak ng kalihim, walang mababago sa mga kaso ni Bantag sa DOJ. Yan kasi ang tanong ngayon, sino ang unang namimersonal? Taong bayan, mag-comment react kayo kung tama ba ang analysis natin, no? Sinong unang namimersonal? Si Bantag o si SOG Rimulya? Okay? The cases will continue. Mag-comment. Our job is to prosecute people. The DOJ is primarily Yung job nyo is to prosecute people. No? Your job is to investigate, hindi mag-akusa kaagad. Ang nangyari kasi dito kay General Bantag, inakusahan nyo kaagad sa yung nyo kaagad sa media pinalabas nyo kaagad sa media ng matrix na itong si Bantag yung yung mastermind. Kawawa naman si Bantag, sir, ginanon nyo kaagad. Di ba? Yun lang ang job nyo, to investigate, no? Bigyan ng formal na complaint, ganon, investigate. Hindi magbahid ng impluensya sa media sa taong bayan na masisira yung pagkatao o ang buhay ng isang tao. the prosecutorial arm of the government, and nobody else will do it except us. Noong December 27, 2022 ay una nang nagsampa ng kasong libel at administratibo sa Office of the Ombudsman si Bantag laban kay Rimulya. Nais niya itong mapatawa ng preventive suspension dahil sa umano'y paninira sa kanya. Nakasaad din dito ang bigong pakikipag-ugnayan umano sa US government para maimbestigahan ang nagpadala ng illegal drugs sa kanyang anak. Nito lamang January 4, 2023, isa pang kaso ang inihain ni Bantag sa Ombudsman laban kay Rimulya at sa pagkakataong ito kasama na si Bucor Officer in Charge, Director General Gregorio Pio Katapang Jr. at ilang inmates. Inakusahan ni Bantag ang kalihim na siyang pumatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Sa sariling diagram ni Bantag, itinuro nito na si Rimulya umano ang nag-utos sa inmate na si Herman Agujo na patayin ang dalawa. Ngunit si Secretary Rimulya itinanggi ang lahat ng ito. I don't even know that person. I know he's detained. Maybe desperate acts. Okay, desperate person. Alam mo, SOG Rimulya, no? Lahat kayo pwedeng magiging suspect sa Percy Lapid. Dahil nga tinitira ka ni Percy Lapid, di ba? So, sabi niya hindi niya kilala itong taong na-detained, no? Pero that will be under investigation pa, no? Merong kalayaan itong si SOG Rimulya na sabihin niya yan, no? Dapat ito ay imbestigahan ng maigi. Hindi tayo tayo ring taong bayan, hindi tayo makapag-judge niyan. Meron sa ating mga kababayan na may analysis rin sila, no? Hanggang analyze lang tayo. Ganun, ganyan. Pero sa analysis ko, yung mga akusasyon rin ni General Bantag ay lahat yon kay General Bantag. Ang sa atin lang dito is magre-react lang tayo sa mga ginawa rin ni General Bantag, no? Pero if hindi naman tayo judge, hindi naman tayo makapagsabi na ganyan talaga kasi wala tayo sa pangyayari, no? So yung korte na ang magdesisyon dito, no?
Pero sisiguraduhin natin na hindi bias yung korte, na hindi papaborin sa kanilang Secretary of Justice. Si Katapang naman ay nadamay sa reklamo dahil sa pakikipagtulungan umano nito na Madadamay ka kasi, Katapang, kasi araw-araw kang nag-investigate kay ni General Bantag sa loob ng New Bilibid. Halos lahat inakusahan nyo, mga ginagawa dyan sa loob, yung mga kabayo, yung mga tanim red horse, yung ganun ba? Na far out na yan sa kaso ni Percy Lapid. lipat ang mga inmate para maimbestigahan at tumistigo laban sa kanya. Kinukunan ng UNTV News ng pahayag Okay. So, kayong mga audience ko dito, no? Kayo nang humusga, mag-comment, mag-react kayo sa pangyayaring ito. Tama lang ba ang ginawa ni General Bantag? No? Anong masasabi nyo sa mga reaction ni SOJ Remulla na desperado raw si Bantag? Ha? At desperado, namimersonal raw itong si Bantag kay SOJ Remulla. Yan ang sabi ni Remulla, okay? Anong masasabi nyo dito? 'Di ba? Patas lang. Kaya na humusga, comment, react kayo at babasahin natin 'yan, okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Don't forget na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe at i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa reaction video natin, balita natin tungkol dito sa mga issue na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day. God bless everyone.